Magandang araw! Ako si Arnel Sestoso ng NGO TV Network. Kasani puwersa ang PhilAm TV Network at Mindanao Daily News Network na maghahatid sa inyo ng balita mula Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo. Ito po ang The Pilipinas Update Global. BSP muling nagbaba ng interest rate habang patuloy na bumababa ang inflation. Muling binaba ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang pangunahing interest rate nito na siyang ikatlong sunod-sunod na bawas ngayong taon. Layunin ng hakbang na ito na mapagaan ang gasto sa pangungutang habang nananatili sa ibaba ng target na 2 hanggang 4% ang antas ng inflasyon. Dahil sa desisyong ito, nasa pinakamababang antas sa loob ng halos 3 taon ang lending rates. Tanda ng kumpiyansa ng BSP na nananatiling kontrolado ang presyo ng bilihin sa kabila ng mga hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Ayon sa mga analyst, ang hakbang ay nakatuon sa pagbibigay sigla sa lokal na konsumo at kalakalan, lalo na't bumagal ang paglago ng ekonomiya nitong mga nakaraang buwan. Iginiit ng mga opisyal ng BSP na makakatulong ang mas mababang interes sa pag-akit ng mga mamumuhunan, pagbawas ng bigat ng utang ng mga sambahayan, at pagsuporta sa mga proyektong pang-ekonomiyang pagbawi ng pamahalaan. Gayunman, nagbabala ang ilang kritiko na maaaring magdulot ito ng panganib kung biglang tumaas ang presyo ng langis at bilihin sa pandaigdigang merkado. Senado, iniimbestigahan ng bilyon-bilyong piso na katiwalian sa flood control. Lalong pinaigting ng Senado ang investigasyon kaugnay ng di umano'y malakihang katiwalian sa mga flood control project sa buong bansa. Natuklasan ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga paratang ng Ghost Project, monopolyo ng ilang kontratista at peking lisensya na nagresulta umano sa pagbulsa ng bilyong-bilyong pondo imbes na mailaan sa tunay na infrastruktura. Batay sa testimonya at mga dokumento, maliit lamang na bahagi ng pondong nakalaan para sa mga drainage at flood mitigation project ang talagang nailaan sa aktwal na paggawa. Dahil dito, nananatiling lantad sa panganib ng pagbaha ang maraming lugar. May ilang kontratista rin na inakusahang nagre-renta ng lisensya o nagsisilbing dami ng mga makapangyarihang tao. Mariing pinundina ng mga senador ang naturang anomalya na tinawag nilang isa sa pinakamalaking scam sa infrastruktura sa mga nagdaang taon. Ipinatawag ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH upang magpaliwanag, habang ilang whistleblower naman ang nagsabing umabot hanggang 10% ng halaga ng proyekto ang napupunta sa kickbacks. Pilipinas at US magkakaroon ng 500 joint military exercise sa 2026. Inihayag ng pamahalaan na magsasagawa ang Pilipinas at Estados Unidos ng record-breaking na 500 military activities sa taong 2026. Kabilang dito ang malakihang war games, joint patrols, humanitarian mission at iba't ibang pagsasanay sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ayon sa mga defense official, dumarami ang aktibidad na ito kasabay ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, kung saan nagiging mas agresibo ang mga barko ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Ipinapakita raw nito ang mas matibay na ugnayan ng dalawang bansa pagdating sa depensa at seguridad. Dagdag pa ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Saklaw din ng mga ehersisyo ang disaster preparedness, cybersecurity at kontra-terorismo, mga larangang mas nagiging mahalaga sa pambansang seguridad. Samantala, muling tiniyak ng Washington ang kanilang ironclad commitment na ipagtanggol ang Pilipinas sakaling magkaroon ng armadong pag-atake.
PNP Chief Torre III inalis sa pwesto matapos ang 85 araw sa serbisyo. Biglang natapos ang termino ni Police General Nicolas De Los Torre III bilang hepe ng Philippine National Police o PNP. Matapos lamang ang 85 araw, si Torre na kauna-unahang PNP Academy alumnus na humawak ng posisyon ay inalis kasunod ng utos mula sa National Police Commission o NAPOLCOM na magsagawa ng malawakang reshuffle ng mga matataas na opisyal. Batay sa ulat, nag-aatubili umano si Torre na ipatupad ang direktiba dahilan upang tuluyan siyang alisin sa pwesto. Senado, Kamara, pumasa sa lifestyle check. Bagaman at limitado sa ehekutibo ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lifestyle check na sisimulan sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Pumasa ang ilang senador at kongresista sa hamon. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, walang problema kung ipag-utos din ng mga leader ng Senado at House na lahat ng mga mababatas ay sumailalim sa lifestyle check. Naniniwala si Hontiveros na may legal na basihan ang utos na isailalim sa lifestyle check ang mga nagtatrabaho sa gobyerno. Siguro naman may legal na basihan dahil nagawa na po ito dati sa ilang mga sandali na naging napaka-sensitive sa publiko. Yung parang sabi nung iba, unexplained wealth o di kaya conspicuous consumption sa lifestyle. And kaming lahat naman po na nagtatrabaho sa gobyerno ay nasa ilalim ng utos ng batas to live simple lifestyle, ani Hontiveros. Naniniwala naman si Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III na pati ang mga asawa ng mga opisyal ng gobyerno ay isailalim sa lifestyle check. Kaugnay nito, sinabi ni Senator Amy Marcos na long overdue na ang pagsasailalim sa mga opisyal ng gobyerno sa lifestyle check at ipinahiwatig pa nito na dapat ay mauna ang mga mambabatas. Long overdue na yan, lifestyle check na yan. Kasi kung titingnan mo, yung mga Facebook nila, ikaw ang masisindak sa ipinagmamalaki ng mga sasakyan, mga apartments sa ibang bansa, mga alahas na kakaiba. Kaya karapat dapat lamang. Wala namang sekreto, kitang-kita ang mga ebidensya, ani Marcos. Suportado rin ng mababatas sa Kamara ang kautusan ng Pangulo na isalang sa lifestyle check ang lahat ng opisyal ng gobyerno. Ayon kay House Public Accounts Committee Chair Terry Ridon, mahalaga na hindi lang isang ahensya ang tututukan kundi lahat ng sangay ng pamahalaan. I think wala naman ng problema na magkaroon din po ng lifestyle check sa mga miyembro po ng Kongreso kahit ang hudikatura. Kasi siyempre kailangan naman po talagang all-encompassing pahayag ni Ridon. Ayon kay Ridon, mahalaga ang lifestyle check. Bilang mga public officials ay dapat mamuhay ng disente at sapat lang sa kakayanan na ilantad ito sa publiko na walang itinatago. Meron po talagang mga expectations
on all government officials, on all government employees, na talaga naman pong dapat we should be able to lead and live modest lives. Ani Ridon. Sa panig naman ni Manila Representative Benny Abante, sinabi nitong kung nais ng Pangulo na simulan ito sa DPWH ay mas makabubuti. I think very important yon. Pero kung kinakailangan, lahat pati ang judiciary, ani Abante, na dapat magkaroon din ng lifestyle check. Isanad naman ni Sibac Representative Brother Eli Villanueva, crucial ang lifestyle check para mapanumbalik ang tiwala at pananagutan sa gobyerno. Lifestyle check, suportado ni BP Sara. Sinuportahan ni Vice President Sara Duterte ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng lifestyle check sa lahat ng opisyal ng pamahalaan bilang bahagi ng isinasagawang investigasyon sa maanomalyang flood control project sa bansa. Sa panayam kay BP Sara sa The Hague, Netherlands, kamakalawa, sinabi ni BP Sara na hindi lamang mga elected public officials ang dapat na isailalim sa lifestyle check, kundi ang mga appointed officials. Dapat rin aniyang deep dive ang gawing lifestyle check at hindi lamang pagprepaso sa Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALN ng public official. Oo, dapat lang at hindi lang yung elected public official, pati yung mga appointed public officials at hindi lang yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nasa SALN. Dapat deep dive ayon pa kay BP Sara. Sinabi pa ng Vice Presidente na dapat ring tukuyin ang mga dami na nagsisilbing front ng mga government official. Si BP Sara ay kasalukuyang nasa The Hague upang bisitahin ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakapiit doon bunsod ng kinakaharap na crimes against humanity sa International Criminal Court o ICC. Former President Rodrigo Duterte proud na di natuloy ang impeachment trial kay BP Sara. Ipinagmalaki ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kinahinatnan ng impeachment case ayon kay Vice President Sara Duterte. Sa napaulat na pahayag ni BP Sara mula sa The Hague, sinabi nito na he's really proud patungkol sa naging saloobin ng ama sa na-archive na articles of impeachment. Bumisita sa The Hague ang Vice Presidente kasama ang mga kapatid na sina Representative Paulo Duterte, Acting Davao Mayor Baste Duterte at Kitty Duterte. Sinabi pa ni BP Sara na hindi sila nagkausap ng ama noong i-dismiss ang articles of impeachment at si Kitty ang nagparating sa kanilang ama ng balita. Hindi kasi kami nagkausap nung dismissal ng impeachment. Visit ata ni Kitty yun and siya yung nagbigay ng news kay former President Rodrigo Duterte, ani BP Sara. Sa botong 19-4-1 ay na-archive ang articles of impeachment noong August 6 at hindi na natuloy ang impeachment trial. Philam TV Network, the heartbeat of Filipino-American culture in the United States. It is the only channel that brings you closer to home, celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCE TV apps, Facebook, and YouTube. Wherever you are, whatever you do, stay connected to your Filipino heritage with Philam TV Network. Philam TV Network Inc., the only Filipino-American channel always within reach. Philam TV. For Philams, by Philams, on Free TV. The only channel available on Free TV without any subscription, also available on digital platforms such as Roku, Amazon Fire TV, WCE TV, Facebook, and YouTube. Wherever you are, stay connected to your roots with Philam TV. Visit our website, www.philamtv.us. For foreign news, Zelensky urged faster security guarantees for Ukraine.
Ukrainian President Vladimir Zelensky has called for an accelerated timeline to establish concrete security guarantees for his embattled nation following recent military consultations. Effort to deepen defense partnership included discussion in Qatar. The tension intensified when a drone presumed to be Ukrainian crashed in Estonia. With concern it was caused by a Russian GPS jamming. Meanwhile, Poland President vetoed a plan to extend refugee benefits for Ukrainians, proposing tighter alternatives. Finland pushed for a quicker peace negotiations, warning against delay facilitated by Russian tactics. The United States and the European Union continue to pressure for real security commitments for Ukraine. For global outcry over deadly strike in Gaza hospital. Gaza, a double-tap Israeli strike on Nasser Hospital in Gaza resulted in at least 20 deaths, including 5 journalists from major news agencies, triggering widespread condemnation. The UN has called for accountability and more than 200 EU diplomats demanded robust action to uphold international law. Protesters across Israel are calling for a ceasefire and hostage deal. Amid this, the humanitarian crisis depends. The death toll in Gaza has surged past 62,800 since October 2023. China to host Putin and Modi at SCO Summit, signaling Global South unity. Chinese President Xi Jinping will host a high-profile gathering of over 20 world leaders, including Vladimir Putin and Narendra Modi at the Shanghai Cooperation Organization Summit in Tianjin from August 31 to September 1. This marks Modi's first visit to China in over 7 years and reflects a deliberate move towards greater unity among Global South nations amid rising tension with the U.S. While the summit practical security impact may be limited, it carries a strong symbolic weight in challenging Western influence. Putin is also expected to remain in China afterward to attend a World War II military parade in Beijing. Emma Mary Ticlao, itinanghal na Miss Grand Philippines 2025. Wagi si Emma Mary Ticlao ng Pampanga sa Miss Grand Philippines 2025 pageant na ginanap sa SM Mall of Asia Arena noong August 24. Tinalo niya ang 28 iba pang kandidata at nakoronahan sa harap ng libu-libong manonood. Siya ang magiging kinatawa ng bansa sa darating na Miss Grand International. Kilala si Ticlao bilang isang bihasang beauty queen at media personality. Umangat siya sa kompetisyon dahil sa kanyang talino, ganda at malinaw na advokasya. Tinawag pa siya ng mga organizer bilang isang tunay na Pilipina ambassador for beauty and purpose. Bukod sa kanya, may iba pang kandidata na ginawaran ng corona para sa iba't ibang international pageants na nagbigay pagkakataon sa mas maraming Pilipina na makipagsabayan sa pandaigdigang entablado. Umaasa ang mga tagahanga na muli namang makakapag-uwi ng karangalan si Ticlao, lalo't matagal nang malakas ang laban ng Pilipinas sa mga beauty contest sa buong mundo. At dyan po nagtatapos ang aming mga balita mula sa Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo para sa Pilipinas Update Global. Sa ngalan ng aming Tri-Media News partner, PhilAm TV and News Anchor Ed Abalos, Mindanao Daily News. Ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network na nagsasabing ang buhay ay hiram lang, kaya atin itong pangalaga. To God be the glory, but let us find out our destiny and strengthen our spirituality. Mabuhay po kayo!